welcome back again sa ating YouTube channel, Helena Dinlasa. At same place, same clothes, and same background. Ayan, so pasensya na kayo dahil andito ako sa province at wala akong lightning, wala akong proper na inuupuan sa pagbablog. At maraming disturbance dahil meron akong picture dyan. Ayan, so ang ating topic for today is the same, annulment. At kung meron ako guys na upload na party sa mga pagbababoy, ay yun ay ang aking pang stress reliever dito habang ako ay nag-antay ng mga papel-papel. Ayan, so until now, nagwe-wait pa rin ako ng papel. Kunti na lang at matapos na lahat at maka-move on na tayo sa next steps. Ayan, update ko kayo guys. So, first, thank you so much sa lahat ng mga nanonood sa aking YouTube channel, sa aking mga videos about annulment. At alam ko ito ay interesting topic sa ating mga Filipino. Dahil tayo lang sa Pilipinas ang walang divorce. Ayan. So, ano tayo kakaiba. So, kahit na naka-anim na asawa ka na, okay lang yun. No? Kasi bawal mag-divorce. Saan ang mas masama? Yung nakalima ka na ng asawa, napapalit ng asawa, nag-anak na kayo, tapos, di ba? Tapos may kinasal ka pa talaga. Paano na? Ayan. So, sa mga open-minded, itong video na to ay para sa mga open-minded. Ha? Bawal ang judgmental. Ayan. Ang dami naman natin na, guys, lalo na sa same experience. Ang dami-dami na nating na-receive na mga judge. But, hindi nila yan maintindihan guys dahil wala sila sa ating mga kalalagyan. Ayan. Sabi ganun. Hindi nila maintindihan yan dahil hindi nila naranasan. Ayan. So, hayaan nyo lang sila at huwag nyo na natin patulan. Ayan. So, ganun lang yun. Ano lang tayo. Humble at open-minded sa mga bagay-bagay. At hindi natin alam kung ano man yung mga pinagdaanan nila. Ayan. So, today, ano ba yung guys, isi-share ko sa inyo, ano ba yung sitwasyon. So, Tagalog. Hindi ako hindi na ako mag-English. So, minsan mag-English din naman ako kasi may nakikinig din naman ng mga foreigner, lalo na yung aking partner na nanonood dyan guys. Nakikinig yan dyan, hindi lang siya nagko-comment. Pero minsan, pag naintindihan niya yan, nagko-comment yan. Ayan, so, ano ba yung senaryo sa loob ng court? Una-una guys, pag pumunta kayo ng course, pre-trial. Ibig sabihin ng free trial is ipipresent ka ng abogado mo sa court na mayroon kang kaso. So, ipipresent yung kaso mo. So, hindi ka pa dyan talagang interrogate. Yan, tawag dito, yung hindi ka dyan. Hindi pa yung time na talagang tatanungin ka ng mga mga tortured. Lalo na guys, pag hindi maganda yung experience niya sa partner niya. Nako, Diyos ko. Pero, ito ang sasabihin ko guys sa inyo. Huwag kayo paghinaan ng loob. Kung ano yung question sa inyo, sasagutin mo lang. Yan, kung sabihin niya na, sabi mo dito sa affidavit mo, nagkita kayo sa ganito. Kung ano lang, totoo ba yun o hindi? Sasagutin mo lang, totoo or hindi. Binugbog ka ba? Saan ka binugbog? Paano ka binugbog? Paano ka sinipa? Sabihin mo lang guys kung ano lang yung tinanong sa'yo. So, paano ka mag-behave doon? Siyempre, nakaupo ka lang, katabi mo yung lawyer mo. Kasi yung lawyer mo yun yung sa'yo. Kung talagang parang nasa ital-ital ka na ba, kung sa Ilonggo ba, kung baga yung parang hindi mo na kaya sagutin, parang, kasi minsan mayroong ano bang tawag doon? May isa kasing, katabi mong lawyer mo, kung may kalaban ka, doon din sila sa kabila. Tapos may isa na magtatanong sa'yo na lawyer. Na parang, siya nagme-mediate ba? Iba pa yung judge sa taas. So, iba pa rin yung nagtatanong na, translate niya. Translator. Ilonggo, to English. Ayan. So, minsan, huwag naman kayo matakot na English pa dyan kasi minsan hindi naman talagang straight na English yung pag nila. Pero intindihan naman natin yan kasi tinatranslate yan sa Ilonggo, sa English na maintindihan natin.
So, kung anong tanong guys, sagutin mo lang. And then, huwag kayo matakot. Presence of mind. Mag-pray kayo na much better na genuine yung pinapakita nyo na attitude doon sa loob ng court. Kasi makikita din yan ng judge at yung mga tao doon sa loob. Kung ano ka katotoo sa mga sinasabi mo, huwag tayong gumawa ng kwento. Kasi bago tayo i-present, oo tayo doon o mag-promise na totoo ang ating sinasabi with the Bible. So, sa inyo lang yan guys, kung gawa nyo lang. So, hindi naman, di ba? Hindi ka naman manalo talaga or hindi ka masaya kung manalo ka man kung hindi man totoo sinasabi mo. Ayan. So, behave ka lang and then, presence of mind, prayer, and about guys sa clothes, huwag tayo magsuot ng ganito. So, magsuot tayo ng formal. And then, mag-shoes tayo kasi bawal ang chinelas. Public offices. Ayan. So, behave lang tayo and then, kung mayroong question, sagutin lang natin. Yun lang naman, hindi pa masyadong yan sa pre-trial. Ayan. So, sa next na hearing, doon ka na kabahan. Kasi lahat ng mga against sa'yo, yun yung sasabihin sa'yo, itatanong sa'yo. Especially kung lumalaban yung partner nyo. So, much better na lumalaban para mas mabilis. Sa experience ko, mas mabilis pag lumalaban eh. Pero hindi naman siya guys lumalaban na nagpapakita. Bali tawag dito, send lang sila ng response. But alam ko nung nag-response yun sila ay nasa mental din yun. Hindi siya stable. So, alam ko yun. Kasi nga, nung time na yun ay pumunta pa sila sa aking lawyer at marami sila sinasabi doon. Then, sinabi sila lawyer ko na, huwag kayong pumunta dito kasi lawyer ako na kalaban nyo. Mahanap kayo ng sarili nyo lawyer. Yung ganon. So, minsan guys, before tayo mag-act, before tayo punta sa ganitong mga sitwasyon, marami tayong alam. Huwag tayong, pa-annulment ako kasi ganito, ganyan. You search guys, i-search nyo sa internet kasi ngayon marami na tayong pwedeng mabasa. I-search nyo yung paisa-isa na sunod-sunod na annulment process. Ako kasi guys, inalam ko bago ako nag-file kasi alam ko kung lulukuhin ako ng lawyer ko. Kasi una-una, pre-trial, tapos present your first witness. Ayan, tapos second witness, third witness, and then last yung ikaw, pipresent ka rin. Tapos, ipipresent yung psychologist. Ayan, yun lang ang process. And then, after that, mag-wait ka na. Kung mayroong mag-oppose, then mag-respond sila o ganito, ganun, mag-oppose, nag-hearing. Pero sa akin, wala naman guys. Sulat lang yun. Pero hindi naman sila nagpakita. Bawat hearing, hindi sila nagpapakita. But, sinasabi nila, hindi daw sila magperma. Ayan. So, yun ang ating tatalakayin sa next natin na video. Kailangan ba ang perma ng ex nyo o hindi? So, sa sunod na video, tatalakayin natin yan. Thank you guys sa inyong panonood. At meron kayong mga tanong, just comment below and send message to my Facebook account. So, see you in my next video. Tatalakayin natin kung kailangan ba yung sign or yung signature ng ating ex or hindi. So, thank you so much and God bless everyone. At sa mga nakakaranas ng mga hindi magandang experience, laban lang tayo guys. Kaya natin to kasi nakayanan ko nga. Alam ko kaya nyo rin. Ayan, kapit lang tayo kay God. Thank you so much. Bye!